Good day guys. Ito, babalik na naman tayo. Tutorial natin how to properly set or configure AdBlock. Yan, how to install AdBlock on your OpenWRT router. Okay? Dapat naka-OpenWRT po siya. Okay? My example is this RUGI. Okay? RUGI W1200G Pro. Okay? First thing to do, kapit natin, syempre kailangan may internet. Okay, so go to system, then sync nyo yung browser ninyo, time zone Asia Manila, then save and apply. Sa akin nagawa ko na. And then go to system again, then software, let's install AdBlock. Okay, then update list muna tayo. Dapat correct ang time. Okay, time and date. Tapos yung time zone is Asia Manila ilagay nyo. Okay, then okay, past. Okay, dismiss. Then lalabas na rito lahat yung mga applications. So sa filter, type natin AdBlock. Okay, so install natin muna itong AdBlock lang. Okay, install. Error siya, pero installed na siya. Okay lang yun. Ayan na siya. So available kasi na-install ko na dati to, ini-remove ko lang. So first thing to do is install nyo yung AdBlock lang. Then second, install nyo ito Lucy App AdBlock. Yun lang, hindi itong fast ito lang. Install. Okay, install ko rin yan kanina na. So for sake of tutorial lang. Yan, installed. Dismiss. So sa install na AdBlock, ayan si AdBlock at saka si Lucy AdBlock. Meron pa tayong isang i-install is TCP dump. Okay, so ito siya. Ito, wag yung mini ito, TCP dump. Install natin. Just wait. Okay, done. Dismiss. So na-install na natin TCP dump. Okay, so log out para ma-refresh ang ating Lucy at lumabas itong services. Pag click nyo ng services, may AdBlock, then open natin ang AdBlock. Yan. Okay, check enable. Ito na yung configuration nya. Enable, then click nyo yung force local DNS, check nyo yung box. Then sa force zone, lagay natin sa 1. Okay, then force port, piliin nyo 53, then add ulit, please choose ulit 853, then please choose ulit 5353. Okay, then dapat naka-check din yung TLD compression nyo. Okay, then check the DNS report. Okay, after that, punta tayo sa additional settings. Sa download utility, dapat naka uClient fetch. Yan. Okay, yun lang. After that, punta tayo sa advanced DNS settings. Dapat sa DNS backend naka DNS mask. Okay, DNS mask. Tapos sa DNS instance, ang i-choose nyo is first instance. Yan. After that, save and reload na natin. Yan. Okay. Yan.
Save and reload, save and apply, parehas lang yun. Dito kasi is save and reload. Wala yung save and apply, apply and check. Ayan, save and reload. Pwede rin save and restart. Magre-restart nga lang si Rugy nyo. So, yan. Hintayin lang natin running. Okay? Hintayin lang natin matapos. Ayan. Changes on this tab needs an AdBlock service restart to take effect. Kaya natin i-restart daw. So, mag-wait lang tayo. Medyo matagal lang to. Okay? Just wait. Kasi sa ibang AdBlock, meron dito yung restart, reload. Pero dito sa version na to, wala. Okay? Okay. Ayan, nag-load na siya. After that, na ma-reload yan, clear browsing history tayo. So sa ano ninyo, sa browser nyo, kung hindi mag-take effect yung AdBlock, mag-clear browsing history kayo, or pwede rin kayong open ng CMD. Open niyo ang CMD, tapos itong lagay niyo ipconfig//DNS. Yan. Tapos enter nyo lang. After that, okay na. Pero sa akin, na-flash DNS ko na at nag-clear browsing history na ako. So, ngayon, let's test it by going to speedtest.net. Tignan natin. Magana ba siya? Yan. Malinis. Let's go. Ano to? Location. Sige, allow mo. Ayan. Kita ninyo ang linis niya. Alright. So, na-block na niya yung mga ads. Okay. Yan. Wala lang sumusulpot na ads dyan. Okay. Kung may mga sumusulpot pang ads dyan, mag-clear kayo ng browser ninyo. Okay. Yan. Done. Pagka na-clear na kayong browser at meron pa rin mga ads dyan, yung sa CMD. Okay. Gawin nyo yung sa CMD. ipconfig/DNS. /DNS kayo. Kasi may mga history pa kayo eh. So, syempre, kasi save yung mga histories ninyo na pinagpupuntahan ninyo, kaya nasa-save pa yung mga tawag nito, mga ads. Kung i-clear natin lahat yun, and then check natin, okay na. So, may bablock na siya. Okay guys, ganun lang. Set ng inyong AdBlock. Okay. Pwede nyong dagdagan itong mga directories ninyo, kung itong mga run flags, yan, anong mga gusto nyo pang i-block dito. Feed selection, dito sa blacklist feed, click nyo yan, mag-check lang kayo dyan, pero wag nyo i-check lahat, konti lang kung ano alam yung mga kailangang i-check na ano, katulad ng mga S, yan. Pero wag masyado. Siguro kahit magdagdag lang kayo ng 3. Pero sa akin okay na ito. Pwede kayo magdagdag 3 kasi the more na magdagdag ka, bibigat na sa inyong router yan. Okay? Kaya hindi na kayanin ni router yan. Okay, ng router ninyo. Pero ganyan lang, okay na sa akin yan. So, yun lang guys. Lang. Okay. Nga pala, dun sa updated natin na VLAN configuration,
Hindi ko na-explain sa inyo paano mag-edit ng VLAN. Okay? So, how to edit your VLAN ID. Okay, sa devices, sa updated VLAN ko to ha. Updated VLAN configuration ko, okay? Go to devices. Tapos sa VRLAN, configure mo. Punta ka sa bridge VLAN. Okay. Dami ako nilagay rito. So, teka, delete muna natin to, delete natin ito, delete natin ito. Okay. Para ano, yan. Okay. Ba 472 yung aking sa last video ko, 472 ang VLAN ko. Ngayon papalitan natin. Gawin natin, sabihin natin 22. Yan. And then save nyo na. Babaguhin nyo. Then yung ginawa natin na isang device configuration para sa 472, baguhin nyo rin yun for 22 kasi 22 na binago natin. So doon sa bridge device na ginawa natin, configure nyo lang din yun. Ay, ano yan? General. So check ko muna lahat. So, hanapin nyo yung software VLAN VR22 yung ginawa natin doon. Click nyo yung 22 para 22 siya. Kasi dati naka 472. So, ngayon 22. Yan, 22 na. So, ngayon save mo lang. Then, save and apply. VLAN 22 na ngayon siya. Okay? So, wala ka nang babaguhin sa interface dito. Wala ka nang babaguhin dyan. Kasi pag kinitita mong edit yan, nasa Vendo na eh. Yung ginawa natin, di ba? Doon sa device dito, sa devices. So, sa devices ka lang mag-edit, okay? Doon sa ginawa nating bagong device configuration para sa inyong VLAN doon sa VRLAN. I-edit nyo lang yung kanyang bridge port, VRLAN software VRLAN 22. And save nyo na yan. Then di sa VRLAN, ito lang ang babaguhin ninyo. Save ninyo. Pagka save ninyo sa Vendo, lagay nyo rin yung kung ano yung nilagay, binago yung number dito. Susulpot naman yan dito eh. Yan sa bridge port. Okay. So ganun lang bago ng VLAN ID, ma-edit ang VLAN ID. After editing, after gawin nyo lahat yan, restart your Ruji. Okay? Paano mag-restart? Tugutin nyo lang yung plug, yung power plug, then insert nyo lang ulit. Okay? Or dito, reboot. Okay? Bali, ganun lang guys. So, thank you and bye-bye.